Paano po sinabi sa inyo ng doktor na Ah, may cancer po kayo? wala pong diagnosis pa, base lang do'n sa result ng mammogram. Oo. Pumasok ako sa chapel ng iniyak ko na po lahat. Kasi sabi ko kay Lord nung nagdasal ako, "Lord, yung anak ko, binuhay niyo. Kumatos po yun ng 4 na araw. Yung asawa ko, nabuhay." Mm. Sa pangatlong pagkakataon, Lord, nasubok ang katatagan ko at pananampalataya ko sa'yo. Pero Lord, sa journey na ito, gaano man kabigat, binibigay ko na sa inyo. Tinatanggap ko. Tatakbuhin ko ang journey na to, ang prosesong ito, pero alam ko, Lord, sa dulo, mananalo tayo. Kasi alam kong hindi mo ako pababayaan, mahal mo ako. Tapos nagpa-pray over ako sa pare. Sabi ni Father, "Ma, mamaya ka na. Okay ka." Ipi-pray over ko muna yung nasa likod mo. Nung sinabi yun ni Father na okay ako, talagang sabi ko doon pa lang, Lord, answered prayer ang binigay mo sa akin sa isang salita lang ng pare. Okay ako doon. Tapos, hindi na po ako nagpapa-check up kasi nga nasa Singapore yung doktor ko na libre sana. Oo. Pero hindi niyo pa alam na may cancer kayo, Hindi no? po, hindi. Okay. Pero yung salitang malignant, Oo. tumatatak na sa utak ko yon. Oo. Kaya yung mga early preparation sa buhay ko, Oo. iniunti-unti ko na. Oo. Pero hindi rin ako pwedeng umalis kasi nga ako yung breadwinner ng pamilya. Kailan po sinabi sa inyo? Eksaktong date, May 21, 2024, last year, pagkatapos po ng biopsy sa akin. Sinabi ko naman sa surgeon ko na okay ako, ready na ako. Tapos nung sinasabi niya sa akin, "Ma'am, ito na po yung result." Opo. Ang hinawakan ko lang, nahawakan ko nga yung kamay ng doktor ko, Oo, surgeon, sabi oo. ko, "Thank you, Doc, ready na ako, tanggap ko na." Oo. Oh, Anong I mean, pagkakasabi po? siguro pinaka-less na 'to 6 months. Anong ibig Kasi sabihin 6 months? yung lifespan ko kasi sobra. Kung makita niyo po ako, Sinabi po sa inyo na meron kayong breast cancer opo, pero at kasi sinabi you have 6 months to opo, live? So, ni-refer po kayo sa oncologist. opo, At ano po exactly yung sinabi ng na oncologist sa inyo? delikado na ako, na hindi na ako tatagal pa, parang gano'n. Kasi pinaka-less 6 months sa buhay ko. Nung narinig niyo po na sinabi sa inyo yun, Wala lang po, okey lang ako. hindi po kayo kinabahan? Hindi, tanggap ko na po. Acceptance ko kasi dahil hindi papayag ang Diyos. Naniniwala ako sa sinasabi niya kasi sabi ko nga, science yon, fact, katotohanan yon. Pero alam kong hindi yun nga mangyayari sa buhay ko. Dahil sa ikatlong beses na may kwento ang buhay ko ng unos. Mm. Ang unos hindi nagtatagumpay, bumabawi. Nagiging kalmado ang dagat para sa akin. Alam niyong ipaglalaban kayo ng Panginoon? Yes po, exactly. Sabi ko, hindi papayag ang Diyos na mangyayari sa akin to dahil anak ako ng Diyos. Ang sabi ko sa oncologist ko, Doc, wala ba kayong magagawa sa kaso ko? Sagot sa akin ng doktor kong mabait at mahal ako. Tatanong ko po sa consultant ko. Habang naglalakad kami sa labas, sabi ng pinsang ko, sa lahat ng sinabihan na ganito na lang ang buhay mo, nakatawa ka pa. Sabi ko, hindi, okay lang ako. Sabi niya, bakit? Alam kong may Diyos at hindi talaga papayag ang Diyos na mangyayari sa akin. Espesyal niya akong anak, kaya pinapakita niya sa akin. Sabi ko nga, itong journey na to, ipoproseso ko, pero hindi ako pababayaan ng Diyos. Panalo ako sa laban na to. While ongoing yung chemo ko, sabi nung kaibigan ko, sabi ni Doc, kung madisgrasya ka daw, kasalanan mo. Kasi pinabayaan mo daw. Sabi ko, oo, alam ko na yun eh. Alam mo na, oo, kasi tingnan mo naman yung kaso ko. Pero finally, ma'am, ang lahat ng what if ko ay pumasok pa rin ang pagiging positibo ko sa buhay. Na sabi ko nga, Marivic, tumayo ka, nakakahiya sa Panginoon. Sabi mo, mananalo kayo pero ang ginagawa mo ay pagkatalo ng laban nyo. Hindi pwede yan, special ka, sabi mo, tumayo ka. Gawin mo ang dapat mong gawin. Doon po, nagdesisyon na ako. Doon, tuloy-tuloy na po ako. Sabi ko, ano man ang sakit, basta kung ano na yung gustong gawin ng mga anghel na padala ng Panginoon sa akin, matapang kong haharapin yon. Dahil alam kong yayakapin ako ng Panginoon sa panahong ako'y nasasaktan.